Isa po sa karaniwang sakit ngayon ay ang diabetes. Ang nakakalungkot, alam po nating meron itong mga posibleng komplikasyon at kaakibat na restrictions, lalo na sa pagkain. Kaya naman, mahalagang maging aware ang isang diabetic sa wastong nutrisyon para sa kanya. Para po sa ating Dear Moment segment, isa pong letter mula sa isang diabetic couple ang ating babasahin. At mamaya po meron tayong discussion with a nutritionist. Narito po, Dear Moments. Hello, Mami Gladys. Kami po yung mag-asawang lolo at lola. Pero kami din po ay nanonood ng Moments tuwing Sabado. At nang magkaroon po kayo ng Dear Moments portion, naisipan namin mag-asawa na sumulat din sa inyo. May edad na po kami. We are in our 60s. Sadly, pareho kaming diabetic. Dati hindi naman kami masyado nag-aalala at nag-iingat sa pagkain. Katwiran namin, may gamit naman. Pero ngayon po may apo na kami, na-realize namin gusto pa pala namin mabuhay ng mas matagal para ma-enjoy naman namin ang pagiging grandparents. Gusto pa namin makipaglaro sa mga bata at makabanding sila ng matagal. Pwede ba kayong magbigay sa amin ng magandang diet plan? At yun naman sana hindi masyado masasacrifice ang masarap na pagkain. Thanks, Moments, and more power. Love, Lola Tess and Lolo Abe. Nako, medyo komplikado nga po yung ganyan, ano? Kasi sa mga diabetic, talagang maraming bawal na pagkain. Kasi naman, lahat halos ng pagkain ngayon talagang may sugar na rin, di ba? Pero sabi po ng iba, may gamot naman. At saka yung bawal na pagkain, naku, yun pa naman yung masarap kainin. Totoo yan, di ba? Kailangan po natin ng expert's advice. Kaya naman, kasama na naman natin si Miss Jennifer, ano, upang tulungan tayo sagutin ang request at question na rin ng ating letter sender. Hello, Miss Jennifer, ano, welcome back. At syempre, ano ba yung karaniwang usually restriction sa pagkain ng isang diabetic? Kapag kasi ang tao, diabetic na siya, definitely yung sugar natin binabawasan na, nire-restrict na actually. Pero bukod doon, kapag diabetic kasi na-mention mo kanina, maraming complications. Tama yon. So, nagkakaroon na yan ng heart problem, pwedeng magkaroon na yan ng kidney problem, and so on and so forth. So, kapag diabetic ka, hindi lang sugar. You should be careful with your salt, you should be careful with your fat. Okay? Pero hindi totoo na pag diabetic ka, hindi ka na makakakain ng masarap. Maraming masarap. You just know how to cook it. Use your herbs and spices para sumarap yung pagkain mo na hindi naman salty. Okay? And then yung sugar, syempre, buti na lang, meron na tayong mga substitutes ngayon. Pero as much as possible, go on natural. Aminin sila ng diet plan. So, anong mga bibigyan mo sa kanilang diet plan, Ms. Jennifer? Being an elder, so medyo may edad na nga po sina Lola at Lolo, so ang unang-una nating bibigyan ng pansin, yung pagkain nila sa umaga. Nandyan yung oatmeal. Parati silang kumakain ng oatmeal, I'm sure. Good for the heart pa yan. It's good for the heart. Yan ay fiber, so nakakawalis siya ng mga toxins natin sa katawan. And then, instead na magko-coffee sila ng brewed coffee, let's go on decaf. Kasi yung heart problem natin, nandyan na nga. So, let's go on decaf. Decaf, yan. Yung carbohydrates natin, yung rice, yung bread, lahat ng sources of carbohydrates, medyo limited yan. Alam nyo, meron na ngayon sugar-free. Diba? Yung Walter bread yan, ha? Meron niya ng Walter bread, yung sugar-free na bread, diba? At the same time, mataas sa fiber, diba? Yan. So, meron din ng, actually, meron din ng James, naku, sugar-free din na coffee. Basta parang dapat yata, mag-ingat tayo doon sa sugar, diba, Miss Jen? Parang pag nag-grocery tayo lalo na, talagang dapat maging meticuloso, di ba, sa pag-uuri o pagsusuri nung kung ano yung dapat nilang bilhin na pagkain. Actually, it's not just basically the sugar. Kasi yung bread in itself, it is a carbohydrate na convert into sugar. Kaya makikita ninyo yung rice, kailangan bawasan natin. Kasi it will be converted into sugar kapag marami. Ayan. Kahit hindi siya sugar in itself, or we call it simple sugar, mako-convert pa rin yun. O siguro try brown or red rice. Yes, no? that's right. O yung mga wheat bread, yan, para fibers din siya. Okay? And then we should be careful with fruits. Ang diabetic,
hindi talaga sila inaalam na kumain ng maraming fruits, okay? Oo nga. They are limited to 3 fruits a day, and there are some diabetics na talagang mataas yung blood sugar nila, nililimit pa natin to 1 fruit a day. Ang alam ko, sample ng napakataas ng sugar, ng fruit, mango, di ba? That's right. Kasi akala natin, okay lang yan, healthy yan. Kasi syempre, prutas yan. Pero ang taas daw po ng sugar content niya, ng mangoes. So, dapat talaga limit lang, ang pagkain nun. Hindi naman totally hindi nakakain nun, pero mas limitado. Ano yung medyo talagang safe na prutas para sa isang diabetic? Actually, sa diabetics, ang ina-avoid lang na sugar or what we call fruits na mataas sa glycemic index or yung fruits na mabilis magpataas ng blood sugar, yan yung mango, you mentioned. Nandyan yung chico, yung grapes, tsaka watermelon. Sila yung matataas sa glycemic index na as much as possible nililimitahan talaga. So the other Sila fruits, favorite ko. the other fruits you can take, pero meron silang specific measure. Like mangga, there are some people na nakaka-tolerate ng mangga. Diabetic people, pwede sila magmangga, pero isang slice lang. Oh, yung isang There- pisngi lang, di Yes. ba? Pero there are some, isang kutsara lang tumataas na yung blood Oh, sugar nako. nila. So, iba-iba. Yes. So, pagdating sa mga diabetic, kailangan matansya na nila, mapag-aralan na nila yung sarili nila. Or much better, dun sila sa mga fruits, ang dami namang fruits na pwede sa kanila. Yes. So, paano yung mga kasi syempre, lalo na yung mga diabetic, kailangan din dito may regular exercise. That's Nakakatulong yan. Para yung blood sugar nila nasa tama parate, nire-recommend talaga ng doctors ang exercise. Okay? Ay, meron ba po kayong gusto idagdag para kay Lolo Abe and kay Lolo Tess? Sa diabetics po, kailangan po hindi po tayo kakain ngayon, mamaya hindi. It should be 3 meals and 2 snacks. Small but frequent feeding para yung blood sugar nila parating nasa tama. Ganun ba yan? Hindi yung gugutumin ng sarili tapos biglang kakain. Yun, hindi yun maganda. Yes, kasi there are what we call hypoglycemia or yung biglang babagsak yung blood sugar nila or kapag kumain sila ng maraming sugar, mag-hyperglycemia naman or tataas yan. So, dapat yung tamang pagkain at saka in the right time. Oh, ito po ba ay hereditary din? Yes, it is also a factor. Oh, ayan. Kung meron sa family ninyo, so most probably, mamana mo, di ba? Yes. Kung diabetic ang isa sa pamilya, no? Pero, ito nga po, marami naman tayong dapat na, maaaring gawing pag-iingat nang sa ganon ay, lalo na yung mga diabetic natin na mga, nanonood sa atin, of course, Lola Tess and Lolo Abe, para sa ganon maiwasan naman natin, di ba? Na talagang, sabi nga, bumagsak yung blood sugar o kaya naman sumobrang taas, di ba? Ito yung tinatawag na hypoglycemia or hyperglycemia. Ayan, ako, Lola Tess and Lolo Abe, sana po ay narinig ninyo, napanood ninyo ang payo ni syempre ni Miss Jennifer at sana po masunod yung mabuti at sigurado akong hahaba pa ang pagkakataon yung maging happy grandparents sa inyong mga apo. And with that, maraming salamat Miss Jennifer. At of course, speaking of being healthy, ito na nga ba, di ba? From Walter Bread, ayan na sinasabi ko sa inyo na meron pong sugar-free, ayan, wheat bread, ayan, weight control, double fiber, importante po yan, di ba, na kung gusto natin malimit ang sugar natin sa katawan, lalo na, di ba, yan, mag-Walter Bread na po kayo. At syempre, sa inyong napakahalagang payo sa ating mga manonood, lalo na sa ating mga diabetic viewers ngayon, nanonood. Sana po marami kayong natutunan kay Miss Jennifer. At syempre, of course, meron din po tayo dyan from Moments, ayan, Moments Mag, ayan, from Net25. Ayan, at marami po salamat, Miss Jennifer muli, at magbabalik pa rin po ang Moments. Limang paalala.